Inalab na ng PNP ang manoy paggamit ni Kerwin Espinosa ng cellphone sa kanyang detention facility sa NBI. Kasabay nito ang pagtitiyag sa seguridad kaugnay ng paglilipat kay Espinosa sa NBI. May report si George Bandola. Aalamin ng PNP ang tinanggap nitong sumbong na umano'y nakakagamit ng cellphone sa detention facility ng Anti-Illegal Drugs Group si Kerwin Espinosa. Ayon kay PNP spokesman, Police Senior Superintendent Jonardo Carlos, aalamin nila kung kasama sa karapatan ni Espinosa ang paggamit ng cellphone habang iniimbestigahan. Si Kerwin is a wanted person, nasa kustodiya ng AIDG para makunan pa po ng mga salaysay. So we will ask Senior Superintendent Bert Ferro as to kung it is true, and if it is true, ito ba ay part ng sinasagawang investigasyon o on a personal way lang ni Kerwin kung ito ay hindi naman po otorisado. Ayon kay Carlos, titiyakin din daw ng PNP ang maayos at maigpit na seguridad para sa paglilipat kay Espinosa sa National Bureau of Investigation. Within this week, then we will make the yung preparation for the security, making sure the live and proper transfer of the person to the receiving unit, which is the NBI, kung mag-undergo siya under the DOJ na po. Samantala, ililipat din daw ng PNP ang formal memo ng paglilipat kay dating Albuera Leyte Chief of Police, Police Chief Inspector Jovi Espinido. Malilipat sa Ozamis si Espinido, promotion daw ito dahil mas malaki at maunlad na syudad ang Ozamis kumpara sa bayan ng Albuera. City Chief of Police, oo, kasi mas malaki, mas maano yung Ozamis City Police Chief, it's a rank for a police superintendent. Baka TO position yan, pwede na siyang mag-apply ng promotion pag nandun na siya. Matapos maghain sa Senado ay sa Department of Justice naman nagain ng ethics complaint ang ilang House leaders laban kay Senadora Laila De Lima. Inikaugnay pa rin ang pagpigil umano ni De Lima sa kanyang dating driver na si Ronnie Dayan no dumalo sa pagdinig ng Kamara. Si Ria Fernandez sa detalye. Personal na tumungo sa DOJ sina House Speaker Pantaleon Alvarez at House Justice Committee Chairperson Reynaldo Umali para ihain ang reklamo laban kay Senadora Laila De Lima dahil sa paglabag nito sa Article 150 ng Revised Penal Code. Ito'y kaugnay pa rin sa pagpigil ni De Lima sa dati nitong driver bodyguard na si Ronnie Dayan na sumipot sa pagdinig ng Kamara hinggil sa paglaganap ng kalakalan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Sa press conference, bumuelta si Umali sa mga bumabatiko sa kanilang hakbang. I can understand the House leadership why they pursue this action because this is already disrespect, not only discourtesy but disrespect to our institution. Hindi ho kami re-respetuhin ng kahit sino pag hinayaan po namin itong... Aresto mayor o hindi bababa sa 6 na buwang pagkakakulong ang posibleng kaharapin ni De Lima sakaling mapatunayang lumabag nga ito. Tiniyak naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na magiging patas sila sa kaso ng senadora. There's no reason why we should be biased. In other words, just like we are going to treat this as like just any other case where we will decide this without fear or favor. Dahil sa interparliamentary courtesy, naghain ng ethics complaint si Umali laban kay De Lima sa Senado noong Lunes imbes na ipaaresto ito. Sa kanyang statement, sinabi ni De Lima na ang magkasunod na paghahain ng Kamara ay para lamang isalba ang kanilang mga sarili mula sa di umano'y katawa-tawang drug probe. Umantad ang 2 opisyal ng Bureau of Immigration na pinatutungkulan di mano sa isang ulat sa pahayagan na nangikil daw sa gambling tycoon na si Jack Lam. Inamin ng 2 na tumanggap sila ng pera pero hindi raw sila nangikil o nagpasuhol. Itinago lang daw nila ang pera para malaman kung sino-sino ang mga sangkot sa illegal online gambling. May report si Ivan Mayrina. November 25, sinalakay ng PNP Special Action Force at mga tauhan ng Bureau of Immigration ang isang pasilidad sa Fontana Leisure Park and Casino sa Clark Freeport Zone. Sa bisa ng search warrant, nabiso mga iligal umano aktibidad sa lugar tulad ng online gambling at cybersex. Mahigit 1,000 Chinese sa undocumented o walang papeles ang dinampot.
Ibinunyag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang tangkawan ng panunuhol sa kanya na negosyanteng si Jack Lam ang may-ari ng niraid na pasilidad. November 26, kasama raw ni Lam na nakipagkita kay Aguirre ang retiradong Police General na si Wally Sombero na nasa online gambling business na. Kasama rin daw noon sina Immigration Deputy Commissioners Al Argusino at Michael Robles sa meeting sa isang hotel sa Bonifacio Global City. Dagdag pa ni Aguirre, sinubukan din daw suhulan ng chairperson ng PAGCOR na si Andrea Domingo. Kanina, sa harap ng media, umamin sina Argusino at Robles na may tinanggap silang 50 milyong piso mula di umano kay Sombero. Pero hindi raw sila nangikil at nagpasuhol. Itinago raw nila ang pera para malaman kung sino-sino raw ang mga sangkot sa illegal gambling operation sa bansa. Right in front of you is the highest evidence of corruption of public officials. Kwento ni Argusino nang magkita sila noong November 26. Sinabi raw ni Sombero na kailangan ni Lam ng padrino sa administrasyon. Umalis din daw agad si Aguirre sa pulong, pero si Sombero humirit pa raw kina Argusino na magkita sila sa isang resort and casino complex sa Parañaque City. Bumulong sa akin si Wally, "Sir, mag-usap tayo." Ngayon, eto na. Wow, this could be a biggie. I want to know to what extent the level of corruption being done by Jack Lam. Umaga ng November 27, inabot umano ni Sombero kina Argusino at Robles ang perang nakalagay sa paper bag. Alam daw ni Argusino na may CCTV sa lugar. 2 bagay pinasok sa sasakyan ni Argusino. 2 bag din sa sasakyan ni Robles. 50 million ang binigay niya at ang sabi niya, "Sir, balatin niyo na yung 2 million. Okay, we do not look at this as bribe money. We look at this as evidence of corruption. Nakipagpulong para ulit si Sombero kina Argusino at Robles. Binigyan ulit sila ng pera kapalit ng pag-dismiss sa deportation case laban sa mga undocumented Chinese na nahuli sa Fontana. Isinikreto raw muna ni Argusino at Robles ang nangyaring bigayan ng pera dahil gusto raw nilang malaman kung sino pa ang mga kasabot ni Lam. There is a huge syndicate operating in the Bureau of Immigration. So, only Commissioner Robles and I are confident that we can contain all the information without leaking it if we leave it to ourselves. Bago makipagpulong kina Lam at Sombero, sinabihan umano ni Aguirre sina Argusino na huwag makipag-ugnayan sa Intelligence Chief ng Immigration na si Charles Calima. Nabanggit na raw dati ni Aguirre na may mga negatibo siyang natatanggap na ulat tungkol kay Calima. At noong ngang December 1, binisita raw ni Calima si Argusino sa kanyang opisina. Alam daw ni Calima ang nangyaring bigayan ng pera at humingi raw ito ng 18 million pesos. Dito na niya sinabi, kasi naman sir, hindi niyo ako sinasali eh. Then sabi ko, ano ibig mo sabihin? Sir, nag-negotiate kami. Ang sabi niya is, lalagyan ko si Montulfo, lalagyan ko si Wally, doon umabot yung 18 million. Ang kolumnistang si Montulfo ang una nagsiwalat sa umano'y pangingikil ng 2 hindi niya pinangalanang immigration officials. Pero itinanggi ni Tulfo na tumanggap siya ng pera. Kung halimbawa na nakatanggap ako niyan, tumanggap ako sa kalokohan nila, bakit ko ba sinulat? Ano ba ito, komedya? I'm going to consult my lawyer. I'll file libel cases against them. Itinanggi naman ni Calima ang aligasyon at nagdadahilan lang daw ang 2 deputy commissioner. Isisiwalat daw niya ang kanyang mga ebidensya laban sa 2 sa tamang panahon. Si Sombero naman muli iginiit na walang suhulan. Ginagalang ko ang desisyon nila ng pagsasampa ng complaint sa akin. Sa tamang panahon, sasagutin ko yung kanilang denial. Sinusubukan pa rin ng GMA News sa kunin ng pahayag nila. Ngayong araw nagsampa sina Argusino at Robles sa reklamong corruption of public officials at paglabag sa anti-wiretapping law laban kina Sombero, Calima, Lam at 2 Chinese interpreter. Dismayado daw si Aguirre sa pangyayari, lalo pat kabrad daw nila ni Pangulong Duterte sina Argusino at Robles sa Lex Taliones Fraternity sa San Beda College of Law. Malapit din daw sa kanyang 2. Siyempre, you felt betrayed. You felt that they were not following the order of the president to go after corruption. Ivan Mayrina, GMA News.